pumalag itong si Atty. Topacio sa mga sinabi ni Senate President Tito Soto tungkol sa kasong isinampa sa kanya na indirect contempt sa Supreme Court. Diba kasi pinasasagot ng Supreme Court itong si Senate President Tito Soto na tungkol doon sa isinampang kaso nila Atty. Topacio tungkol dito sa indirect contempt. Ngayon, sabi ni Senate President Tito Soto, wala daw kakwenta-kwenta yung mga sinampang kaso nila Topacio, kaya kumbaga dapat to ibasura na to ng Supreme Court. Kaya ito yung naging sagot ni Atty. Topacio sa mga sinabi ni Senate President Tito Soto. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Bumuelta si Atty. Ferdinand Topacio matapos tawagin ni Senate President Tito Soto na nuisance suit o walang saysay at publicity lamang ang kasong indirect contempt laban sa kanya. Sa Angel Pastor sa balita. Sinisiraan niya ang Korte Suprema at naging katawa-tawa po ang ating legal process. Siya po ang nuisance at swerte na lamang po si Senate President Soto na yun pong mga civil code provisions sa nuisance ay hindi applicable sa kanya. Kung yun po ay applicable, matagal nang nagkaroon ng abatement of nuisance laban kay Senate President Soto. Ito ang buwelta ni Atty. Ferdinand Topacio matapos tawagin ni Senate President Tito Soto na nuisance suit o walang legal na batayan ang isinampang petisyon ng mga abogado sa Korte Suprema para sa indirect contempt laban sa kanya. Ito ay dahil umano sa mga hindi maganda at responsableng pahayag ng Senate President kaugnay sa naging desisyon ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas namang pahayag ni Senate President Soto, iginiit niyang isa lamang umanong publicity stunt ang reklamong inihain laban sa kanya. Ang simpleng hindi pagsang-ayon o pagbatiko sa desisyon ng hukuman ay hindi naman anyang maituturing na indirect contempt. Pero sinabi ni Topacio bilang Pangulo ng Senado, hindi dapat gumagawa si Soto ng mga pahayag na nakakaapekto sa kredibilidad ng Senado. Doon may punto si Topacio kasi tama nga naman, kung ikaw kasi yung namumuno na isang institusyon, pag ikaw yung nagsalita dyan, lumalabas dyan na yan kumbaga yan yung stand ng buong committee or ng institusyon na kinabibilangan mo. Na sa case dito ni Senate President Tito Soto, yun ang stand ng buong Senado na pagbatikos nila doon sa ginawang pagbaliktad o pagbasura ng impeachment ni Vice President Sara Duterte yung nung unang beses. So kung alimbawa kung yung Senate President ganun yung trato sa hatol ng Supreme Court, much more than dun sa mga ibang kasama niyang senador, di ba, na pwede nilang lapastanganin din o gayahin yung mga pinagsasabi ni Senate President Tito Soto. Mabuti na lang itong si Ping Lacson kahit paano nirerespeto daw niya yung, kumbaga nag-advise siya na irespeto na lang yung naging hatol ng Supreme Court kasi nga by the end of the day naman susunod din naman sila sa kautusan dahil yun naman talaga yung trabaho ng Supreme Court. Pero yung magbibitaw pa ng hindi mga kaaya-ayang mga pananalita, mga batikos sa Supreme Court, talagang masasaktan dito yung mga abogado, especially itong si Atty. Topacio kasi kasama siya doon sa Officer of the Court. Hindi lang natin maintindihan bakit yung ibang mga abogado parang ganun din yung ginagawa nila sa, kumbaga yung mga ginawa yung mga action ni Tito Soto ganun, parang ginagaya rin ng ibang abogado na parang hindi nila nirerespeto yung yung naging hatol ng Supreme Court. Kaya dito nasasaktan si Atty. Topacio kasi siya, although may mga batikos din siya minsan pagdating sa korte kapag hindi sa kanya sumang-ayon yung naging hatol. So normal naman sa tao yun na hindi ka maging kumbaga maging disappointed ka sa naging hatol, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga sa isang laro, di ba? Sa isang laro hindi naman pwedeng dalawa yung nananalo. So talagang may nananalo, may natatalo. Kailangan lang tanggapin nung natalo
yung naging hatol dito. Kaya yung mga pananalitan medyo dapat naging alam niyo yung medyo mas kaya-aya. Wag yung ikaw na nga yung ulo ng Senado tapos yung mga batikos mo ay talagang medyo may pagka parang nangiinsulto, mga ganun ba, talaga masasaktan yung mga ina-admire talaga yung kanilang kinabibilangang institusyon tulad ni Topacio, yung Supreme Court. Yan yung nila, yung mother chapter, parang ganun, di ba, yung pinaka headquarters, parang ganun. So talagang babatikos at hanggang sa kaya nilang depensahan yung kanilang Supreme Court, gagawin nito ni Atty. Topacio. Ang mga ginawa po niya ay nakasisira po sa imahe ng Senado sapagkat siya ang Pangulo ng Senado. He's the Senate President. So hindi po siya gumagawa dapat ng mga ganon. Hindi lamang anya kasi simpleng puna ang mga naging pahayag ng Senate President, kundi paglapastangan umano sa kredibilidad at integridad ng mga mahistrado. Dagdag pa niya may umiiral na time-honored principle ng paggalang sa pagitan ng tatlong sangay ng pamahalaan at anyay ilang ulit na umanong lumampas si Soto sa hangganan ng batas. Meron pong time-honored principle ng committee o paggalang amongst the three departments of government na bagamat pwede mong i-criticize, it should not go beyond the bounds of what is permissible under the law. At sa pagkakataon, maraming pagkakataon, si Senate President Soto ay lumampas po doon sa mga hangganan na itinakda ng batas. Bagamat sinabi ni Topacio na hindi niya batid ang tunay na motibo ng Senate President, nanindigan siyang hindi dapat minamaliit o sinisiraan ang Korte Suprema. Hindi ko po alam if it is born of ignorance o napikon siya o may bias siya na gusto niyang gigil na siyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngunit kung ano man motibo niya, kami po bilang mga abogado and officers of the court ay amin pong katungkulan na ipagtanggol po ang saligang batas at ang independence, ang integrity at ang good name ng Ako, feeling ko nandun sa sa may personal na agenda itong si Senate President Tito Soto. Kasi nga naman, di ba, sa rule of succession, kung sakasakali na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kasama siya dun sa pagpipilian para pumalit na maging Vice President. So alam naman natin talunan to pagdating si Senate President Tito Soto, talunan to pagdating sa mga President at sa Vice President election. Kaya yung pinakamabilis na pamamaraan, yun yung nakikita siguro nila na paraan para ma-achieve nila yung kanilang pangarap. So kung halimbawa natanggal si VP Sara, ngayon di ba wala na si Martin Romualdez, hindi siya yung House Speaker. So malaki na yung chances ni SP Soto na siya yung piliin ni Bongbong Marcos para maging Vice President. Meron pang di ba, pwedeng magsampa rin ng impeachment laban sa presidente kasi matatapos yung 1-year ban ni Bongbong Marcos by next year. So pwede nang suportahan yun ni Senate President Tito Soto at pag nagkataon pwede siya yung maupong bilang presidente. So yun yung sa palagay natin na isa sa mga agenda ni Senate President Tito Soto. Kaya parang yung pagkakadismaya niya dun sa naging ruling ng Supreme Court parang gumuho yung kanyang pangarap dahil nga yun yung pinakamabilis kasi kung idadaan sa eleksyon yung proseso para maging vice presidente or presidente siya napakalabo pa sa sabaw ng puset dahil nga hindi siya gusto ng taong bayan na mamuno sa atin dahil kita naman natin na yung kanyang pagiging politiko alam nyo yun, hindi para sa taong bayan yung kanyang pagsisilbi kundi sa kanyang personal lang na agenda at talagang wala sa kanyang karakter yung pagiging isang magaling na mamumuno sa ating bansa. Kaya yun yung siguro sa palagay natin kaya talagang dismayado ito si Senate President Tito Soto na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.